on your way down here, I will be here waiting for you. I have a special party announcement. Everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. The freak-off sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial workers, and often involved a variety of narcotics, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. Pagpasok ng unang linggo nitong buwan ng September ay naging maingay ang pangalan ni Diddy na una na ding nakilala sa mga alias na Puff Daddy at P. Diddy na kahit nga yung mga hindi naman mahilig sa hip-hop ay hindi maiwasang hindi makimarites dahil nakakagulantang naman talaga ang mga nangyayari. Para na nga siyang pelikula mga idol dahil kung sisilipin natin yung mga pangalang nadadawit ay marami nga sa kanila yung mga pinakasikat na personalidad sa mundo ng musika at pelikula. Yung mga idol natin nakiganda ng imahe sa ating mga mata na kung mapapatunayang totoo ang mga paratang kay Diddy ay lalabas din ang mga baho at mga napaka-immoral nilang ginagawa. Si Diddy o kilala din sa pangalang P. Diddy ay isa sa pinakamalaking pangalan sa American pop culture sa napakahaba ng panahon mula sa pagiging ulila sa pagpaslang sa ama nito noong siya 2 taong gulang pa lamang ay literal na gumapang nga itong si Diddy papuntang rurok ng tagumpay. Nakalaunan nga ay nakilala sa kanyang pagiging magaling na producer, sa kanyang mga hit songs, pagiging artista at mga multi-million dollars na mga negosyo na nagbigay nga sa kanya ng yaman sa kasalukuyan na umaabot ng mahigit sa tumataginting na 600 milyong dolyar. Isang mala fairy tale na rag to riches na kwento ng buhay na kung tutuusin ay deserve talagang bigyan ng respeto at paghanga. Pero yun nga mga idol, ang lahat ng tagumpay, yaman at kinang ng pangalan sa napakahabang panahon ay napalitan ng isang bangungot noong tila ba binomba siya ng mga kasong may kinalaman sa physical aggressions, trafficking, sexual abuse at napakarami pang iba na naglagay sa kanya sa loob ng rehas at siguradong wawasak sa lahat ng kanyang mga pinaghirapan kung mapapatunayan ang mga paratang sa kanya. Halika mga idol at ating mas kilalanin si Diddy. Paano nga ba siya nagkaroon ng napakalawak na koneksyon? Paano nga ba siya nahantong sa kinalalagyan niya ngayon? Bakit naririnig din natin ang mga pangalan ni Justin Bieber at Usher sa kanyang hinaharap na kontrobersya? Pag-usapan natin ang mga nangyari, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another bitch. Ipinanganak si Sean John Combs sa Mount Vernon sa New York noong November 4, 1969. Assistant ng isang teacher ang kanyang inang si Janice at dating miyembro naman ng US Air Force ang ama nitong si Melvin. Nakalaunan nga ay nasangkot sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot na pinagbayaran niya nga ng kanyang buhay noong ratrati ng bala ang sinasakyan nito sa isa niyang illegal na transaksyon. 2 taong gulang lang noon si Sean. Nakasama nga ang isa pa niyang kapatid ay parehas silang pinilit igapang at itaguyod ng mag-isa ng kanyang ina. Isa umanong masiglang bata si Sean at kapansin-pansin dito ang sobrang hilig sa rap music at paglalaro ng football. Pero habang nagbibinata mga idol ay unti-unti nitong nauunawaan ang mahirap na kalagayan ng kanilang buhay, lalong-lalo na ng kanyang ina na noon ay halos pinasok ng lahat ng trabaho para lang maigapang silang magkapatid. Kaya dito ay nagsimula ng magtrabaho si Sean. Pinasok nito kahit pagdi-deliver ng mga dyaryo na sa kagustuhan nga nitong makatulong sa ina ay halos hindi na nga ito nagpapahinga. Ipinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral at sa pagtungtungan niya sa kolehiyo ay kinuha niya ang kursong Business Administration. Pero dito siya nagsimulang matuto at malulong sa pagpaparty. Katunayan kahit nag-aaral pa lamang ay nagkaroon na ito ng reputasyon sa pagsasagawa ng mga party na dahil nga kahit sa murang edad nito ay nagagawa nitong imbitahan ang mga kilalang musicians at nakakahimok ng libu-libong katao sa kanyang mga event. Ay nakuha nga nito ang pansin at paghanga ng founder ng Uptown Records na si Andre Harrell na nagbigay kay Sean hindi lang ng internship sa naturang label kundi pati na din ng kaalaman sa pasikot-sikot ng pamamalakad sa naturang kumpanya dahil ipinakita sa kanya ni Sean na hindi nito sinasayang ang magandang oportunidad na ibinigay sa kanya, lalo na tumigil na ito sa pag-aaral at ibinuhos ang kanyang buong effort at dedikasyon sa kanyang trabaho. Kaya nagawa nito agad na umakyat sa
sa pagiging talent director, naging executive producer, hanggang maging vice president na nga ito ng naturang record label sa maikli lang na panahon. Dito ay naging bahagi na siya ng karera ng iba't ibang mga artist at nagkaroon ng malawak na koneksyon at kapangyarihan sa music industry na syempre ay mas nakilala pa ito sa pagsasagawa nito ng kanyang mga taunang party na dinadaluhan ng napakaraming malalaking pangalan na mga celebrities, executives, politiko, negosyante, mga atleta at ganun din ang mga nagsisimula pa lamang sa industriya ng musika. Unang nagkaroon ng kontrobersya si Sean ay noong 1991 noong magsagawa ito ng AIDS fundraising event sa pamamagitan ng konsyerto at celebrity basketball game na ginanap sa City College of New York na hindi nga nila inaasahan na dadagsain sila ng napakaraming mga tao na yung 2,730 capacity nga lang ng gymnasium na pinagdausan ay napuno mga idol lang hindi bababa sa 5,000 katao. Kasamaang palad ay nagkaroon doon ng stampede na kumitil ng 9 na buhay at umabot pa nga ng 29 na katao ang malubhang nasaktan. Hindi naman siya nakasuhan sa nangyari pero nagbayad pa rin siya ng halagang hindi bababa ng $750,000 pero nasundan naman yon ng pagkakadiscover ni Sean ng napakagaling na rapper na si Christopher Wallace na kilala naman sa alias na Biggie Smalls at Notorious Big. Pero sa mga panahon na yon ay nagkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ni Sean at ng may-ari ng Uptown Records na si Andre Harrell na nauwi nga mga idol sa pagkakasibak kay Sean sa naturang kumpanya. Pero dahil nga sa alam nito ang pasikot-sikot at malawak na rin namang experience sa pagpapatakbo ng ganong tipo ng negosyo, hindi na rin nahirapan si Sean na magtatag o magtayo ng kanyang sariling record label. Agad niyang binuo ang Bad Boy Records at pinili ngang sumama sa kanya ng kanyang na-discover na si Notorious Big na naging pinakaunang artist na nabigyan ng kontrata sa naturang kumpanya na sa debut album pa nga lang nito na Ready to Die ay naging instant superstar na nga itong si Notorious Big dahil itinuring pa nga ang album na ito bilang isa sa mga all-time rap classic album. At syempre ay hindi na rin napigilan noon ang mabilis na pag-arangka ng Bad Boy Records na gumawa ng malaking tensyon at itinuring na malaking banta ng Beverly Hills, California-based na record label na Death Row Records na silang nagahari noon sa West Coast hip-hop scene. At dito na nga ipinanganak mga idol ang tinatawag na East Coast at West Coast hip-hop rivalry na saglit ngang pinagharian ng bata ni Sean na si Notorious Big. Pero bilang sagot ng Death Row Records tinulungan ng mga itong makalaya ang nakakulong noon sa kasong sexual abuse na si Tupac. Binigyan nila ito ng kontrata at na-release ang album On Me noong February 13, 1996 na agad ay bumawi ng trono noong bumenta ito ng mahigit sa 10 milyong kopya sa US. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, nauna na nga nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Tupac at ng Bad Boy Records. Kaya sobrang naging personal talaga ang mga diss track ni Tupac laban sa mga ito. Kaya naman hindi na nakapagtataka na madawit ang pangalan ni Sean sa pagpaslang kay Tupac ilang buwan lang ang nakakaraan noong ilabas nito ang kanyang diss track sa Bad Boy Records. Dawit din si Sean sa pagpaslang naman sa kanyang batang si Notorious Big. 1 taon lang ang lumipas sa pagkawala ni Tupac dahil madaming lumabas na haka-haka na gusto na umanong umalis ni Notorious Big sa Bad Boy Records. Agad namang nalinis ni Sean ang kanyang pangalan at nag-release pa ng kantang I'll Be Missing You. Still living your life after death. na nilikha niya o mano para sa kanyang kaibigan na si Notorious Big. At ito nga mga idol ang naging pinakaunang rap song na nag-debut sa number 1 ng Billboard 100. Sinundan niya rin ito ng release ng kanyang debut album noong July 22, 1997, ang No Way Out, na agad ay pumalo din sa number 1 ng Billboard 200. Bumenta ito ng 7 milyong kopya sa US at na-certified na 7 times platinum. Nakuha din ito ang award na Best Rap Album ng Grammy Award nung panahon na yon. At dahil nga dito ay napanatili ni Sean ang mataas na reputasyon ng kanyang Bad Boy Records at kalaunan ay naging isa nga ito sa mga itinuturing na pinakaimportanteng record label sa rap scene. Katunayan nga niyan mga idol ay lumapit na sa kanya noong panahon na yon ang mga sobrang sikat na sina Mariah Carey at Jennifer Lopez para magpa-remix ng kanilang mga kanta. Dito niya nadali si Jennifer Lopez
naging girlfriend, pero masusundan na yon ng simula ng pagiging mas maingay pa ng pangalan ni Sean. Pero yun nga lang, sa mga masamang dahilan, nakasuhan ito sa pambubugbog sa executive ng Interscope Records noong taon ng 1999 at nakitaan din ito ng mga baril sa kanyang sasakyan sa hiwalay na kaso. Sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito ay nakapag-release naman siya noong August 24, 1999 ng follow-up album na Forever na pumalo sa number 2 ng Billboard 200 pero bumenta na lang ito ng 1 milyong kopya sa US. Nasundan pa ito ng kanyang pangatlong album na The Saga Continues noong July 10, 2001 at nakita na din siyang gumanap sa mga pelikula noong taon din na yun ng 2001 na Monster Balls at Maid. Pero pagpasok ng 2003 ay isang kaso na naman ang hinarap nito noong akusahan siya ng kanyang business partner ng pananakot gamit ang baseball bat para piliting pumirma sa isang kontrata na may kinalaman umano sa kanyang mga share sa kumpanya. Na-release pa ni Sean ang kanyang album na Press Play noong October 17, 2006 pero nasundan na yon ng pag-focus muna niya sa kanyang mga negosyo. Bumalik ito noong 2010 bilang bahagi ng trio na tinatawag na Didi Dirty Money kasama ang mga R&B singers na sina Don Richard at Kalena Harper. Na-release nila ang album na Last Train to Paris pero na-disband din ang mga ito pagkalipas ng 2 taon. Noong September 15, 2023 ay muling nagkaroon ng comeback album si Didi at tinawag niya itong The Love Album pero kasamaang palad ay unti-unti nang sumisingaw ang kanyang baho. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay noong 2015 pa lang ay nagkaroon na ng naglakas loob na ilabas ang mga maling gawain ni Didi noong magpa-interview ang ex-girlfriend nito na si Gina pero yun nga lang ay hindi ito nakalabas sa media at wala ring gaanong nagbigay ng He pansin. was like always belittling me and always like he was like mentally, emotionally, and physically. Pero ika nga mga idol ay walang lihim na hindi nabubunyag dahil noong November 2023 sinalubong ito ng 3 magkakasunod na kaso na ang isa nga ay galing mismo sa kanyang ex-girlfriend na si Cassandra Ventura. Ayon dito mga idol mula umano pumirma siya ng kontrata sa Bad Boy Records ay ginamit umano ni Didi ang kanyang posisyon para maipilit ang pagkakaroon nila ng relasyon. Nakatikim umano siya ng pang-aabusong pisikal at sexual na tipong pinilit pa siyang makipagtalik sa ibang lalaki sa mga isinasagawa nitong party. Para mas maunawa natin mga idol, silipin natin ng kaunti ang mga party na isinasagawa ni Didi taon-taon mula pa noong 1999 hanggang 2009. Tinatawag niya itong wet party kung saan ay kailangan mga nakaputing damit ang lahat ng dadalo. Sumasagisag umano ito sa pagtanggal ng racial at generation barriers at kahit nga sobrang wild ng party na yon hindi mo yun pag-iisipan ng masama sa una dahil marami din dito ang mga bata na kahit nga mismo yung mga anak ni Didi andon. Pero yun nga lang, ang normal na party na yon ay tatapusin ni Didi sa pamamagitan ng pagpapaalis na sa mga bata. Like an hour left, so get extra comfortable, kids, because after that y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older y'all don't want to come to. Okay? So, you know, let's just start to get our groove on a little bit. In an hour, we put the kids away. It's all good. Hey, DJ, let's hit it. Let's do it. At mauuwi na yon sa adults only affair na tinatawag namang freaks off. Doon na umano magsisimulang bumaha ng mga droga at pagdating ng mga sex workers na ang iba ay mga minor de edad na kapag tumalab na ang mga ininom na mga ipinagbabawal na gamot masusundan na yon ng iba't ibang makamundong mga pangyayari. Ang masama lang mga idol hindi lahat ng andon ay gusto ang ginagawa. Maraming nabibiktima mga bagong artist na dahil nga napupuno ng napakaraming malalaking pangalan sa mundo ng musika ang mga isinasagawang parte na yon ni Didi umaasa ang mga itong makakatisod doon ng mga taong makakatulong sa pag-usbong ng kanilang karera na sa huli nga mga idol na kapag kargado na sila ng ipinagbabawal na gamot na ipinainom sa kanila mawawala na ang kanilang kakayahan tumanggi at pumalag sa kung anumang mangyayari sa kanila sa loob ng ilang araw na itinatagal ng naturang party. Kayo na lang mga idol ang mag-imagine kung ano ang nangyayari sa kanila
nila sa loob ng ilang araw sa mga kwartong puno ng mga taong hayok sa makamundong pagnanasa na kahit nga mismong girlfriend ni Didi ay nagagawa niyang patikman sa ibang lalaki, ano pa kaya yung kaya niyang gawin sa mga kawawang biktima, babae man umano o lalaki. Kahit minor de edad pa yan ay nakakatikim umano ng pang-aabusong sexual kay Didi, at pagkatapos ng party ay meron na namang gamot na ipapainom na pampaalis naman umano ng matinding pagod at pagtanggal ng epekto ng mga ininom nilang mga ipinagbabawal na gamot. At kahit nga lumipas na ang napakaraming taon ay walang naglakas ng loob para isumbong ang mga nangyari sa kanila dahil natatakot silang banggain ang napakayaman at sobrang napaka-impluwensyang si Didi na hindi mo gustuhin maging kaaway ito kung nagsisimula ka pa lang na magkaroon ng pangalan sa music industry. Isa pa ay ginagawa umunong panakot nito ang mga videong pasikretong naka-install sa mga pinagganapan ng party. Mula 1999 mga idol ay tila ba napaka-untouchable ni Didi sa mga ganitong gawain, pero sa paglabas ngang yun ni Cassie noong November 2023 hindi inasahan ni Didi ang malaking bangungot na dadating sa kanya. Naayos niya kasi mga idol ang kaso ni Cassie sa loob lang ng isang araw, pero yung hindi niya inaasahan magiging mitsa pala yun para magkaroon din ng lakas ng loob ang iba pa niyang nabiktima sa paglabas at pagdidemanda ng kanyang sariling producer sa kanyang album na The Love Album noong February 2024 na sinasabing pinainom siya ni Didi ng kung ano at pinilit na makipagtalik sa kapwa niya lalaki. Inusundan na yun ng pagsasagawa ng otoridad ng pag-raid sa 2 mansyon na pag-aari ni Didi kung saan nga nakakuha ng maraming ebidensya kasama na ang 1,000 bote ng baby Why oil. you gotta explain to me, Daddy? Man, hell no! Hey, stop playing me. Stop playing with me, man. Where the dragon? Tapos naglabas pa ang CNN nitong May 17, 2024 ng CCTV footage ng pananakit ni Didi kay Cassie kung saan nga ay makikitang kinakaladkad nito ang dalaga, sinuntok at sinipa pa ng ilang beses na mas nagpalakas pa lalo ng aligasyon kay Didi. Nagpost agad ito ng video na humihingi ng tawad sa kanyang inasal, pero hindi niya na napigilan pa ang mga sumunod na mga nangyari. Yung dating masagana at marangya niyang buhay, yung lawak ng kanyang koneksyon at mga kaibigan at kapangyarihan sa industriya ng musika ay unti-unti nang lumalayo at nawawala sa kanya. Sobrang tahimik ngayon ng mga taong konektado sa kanya sa takot na lang ng mga itong madawit ang kanilang pangalan. At nitong ang September 16, 2024 ay tuluyan na itong inaresto at walang ibang magawa kundi ang maghimas ng rehas sa 11 kataong nagdemanda sa kanya ngayon, at may 120 pa umunong parating hanggang November wala nang kasiguraduhan kung matitikman niya pa ang lahat na kanyang pinaghirapan. Yung mga nasabi ko ngayon sa video nating ito ay ilan lamang sa napakaraming kaso na kinakaharap ni Didi. Isa itong pangyayaring gumising sa kamalayan ng maraming tao na hindi talaga lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Marami talagang dumaranas ng tagumpay, kasikatan at karangyaan na hindi natin alam kung ano ang naging kapalit o kabayaran, na sobrang dami pala ng ating iniidolo na sobrang sikat na hindi lang talento ang naging puhunan kundi pati na rin ang buong pagkatao. Hindi na nakapagtataka kung bakit sa kainitan ng issue ni Didi lumalabas din ang pangalan ni Justin Bieber sa napapag-usapan. Marami ang naaawa dito mga idol dahil kung hindi mo pa alam naging malapit nga ito kay Didi, at noon nga 15 taong gulang pa lang si Bieber ay nagpost pa ito ng pagtigil niya sa bahay ni Didi ng 48 oras. Nasa YouTube channel ni Justin Bieber yan mga idol, na noong una ay isang normal lang na vlog ang dating nun, pero ngayon nga sumabog ang issue kay Didi napapatanong na lang ang marami, ano ang dinanas ni Justin Bieber noong mga panahon na yon? May kinalaman ba ang pangyayaring yon sa bigla ang pagbabago ng imahe ni Justin Bieber? He had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Hindi rin nalalayo ang concern ng iba kay Usher na si Didi ang humawak ng karera nito sa murang edad na 13 taong gulang, at kabaligtaran ni Justin Bieber malimit nga magbunyag si Usher sa mga interviews ng kanyang kakaibang karanasan sa puder ni Didi. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Masasabi ko lang dyan mga idol sa nangyaring ito, hindi man sa Pilipinas pero sa mundong ginagalawan nila sa US ay marami sa mga sobrang sikat na personalidad na konektado kay Didi ang hindi na makukuha pa ng buo ang paghanga at respetong nakukuha nila sa kanilang mga fans, na katulad noong mga panahong hindi pa sumasabog ang napakalaking iskandalong ito.